Bakit daw ba wala tayong car brand or car manufacturer na sa atin talaga? Yung bang all Filipino at yung pwedeng ipagtapat dun sa mga kilalang car brands. Kasi guys, yung mga kapitbahay nating Asian countries din, may kanya-kanya na silang mga car companies na may pagmamalaki nila. Katulad na lang ng India, meron silang Tata at saka Mahindra. Ang Malaysia, meron silang Perodua at saka Proton. Ang Vietnam nga, meron ng VinFast. Syempre, ang Korea, nandiyan yung Kia at Hyundai. Tapos ngayon, namamayagpag naman ang China kasi napakarami nilang car brands doon na kanila mismo. Alam ko na iniisip nyo, ilalagay nyo sa comment section. Meron naman tayong Sarao, Francisco Motors, Malagueña. Meron pa nga tayong sports car na Aurelio ang tawag. Alam nyo guys, marami talaga tayong mga ganyan. Ang tawag po dyan ay yung mga nagbi-build ng body. Gusto nyo, dagdagan ko pa. Baka hindi nyo alam na si Chavit Singson meron din ganyan na ang tawag ay BMW or Baluarte Motor Works. Nag-i-specialize naman yan sa pagmamodify or pagko-customize ng mga regular na sasakyan tapos ginagawang armored luxury vehicle. Pero guys, yung mga kumpanya na yan na binanggit ko, na mga Filipino ang may-ari, ay hindi natin pwedeng sabihin na proper na car manufacturer. Mostly ay nagbi-build lang sila ng body. Kasi guys, yung ibang mga importanteng components ng sasakyan ay hindi naman sila ang gumagawa. Katulad ng makina, transmission, differential, suspensions. Lahat yan ay ini-import nila at kadalasan nga ay mga surplus Japan pa. Hindi po talaga natin yan maihilera dun sa mga gawa ng ibang bansa na kompleto sa research and development. Tapos guys, mas marami at mas mabilis nila yang na ima-mass produce sa mga malalaking planta nila. Kung saan sila mismo ang nagkakat at nagpe-press ng mga metal sheets. Sila mismo nag-a-assemble ng mga makina nila. Tapos binubuo po yan gamit ang mga machines na robotic. Tapos may kombinasyon na tulong ng mga human technicians. Yung pong mga gawa natin dito ay kulang po yan sa research and development. Mostly ginagawa po yan sa mga garage, mga shops, or mga warehouse. At hindi sa mga planta. Kaya nakakalamang na hindi sila pumapasa sa requirements or sa standards ng ibang mga bansa. Kaya ang tanong nga po dyan ay bakit natin hindi magaya yung ibang mga bansa na nakakapag-mass produce ng mas magagandang quality na sasakyan na ipoprovide nila sa mga mamamayan nila tapos nakakapag-export pa sila. Meron po mga nagsasabi na kaya daw hindi natin yung magawa is mahal ang mga raw materials, especially yung bakal. Well, totoo naman po yun. Kasi although meron tayong mga namiminang iron ore dito sa Pilipinas, ay kailan lang po ulit tayo nagkaroon ng mga steel mills dito. Mula nung magsarado yung National Steel Corporation sa Iligan City. Doong presidente pa si Fidel V. Ramos. At kahit na po currently meron tayong 6 na steel mills dito sa Pilipinas, mas mahal pa rin ang presyo ng bakal natin compared sa presyo ng bakal sa ibang Asian countries. Dahil po yan sa generation cost. Mahal daw po kasi dito sa Pilipinas ang labor at ang kuryente. Speaking of kuryente, isa rin daw po yan sa dahilan kung bakit hindi tayo magkaroon ng established at malaking car factory na all Filipino. Kasi napakamahal ng kuryente sa Pilipinas. In fact, pangalawa nga po tayo sa may pinakamahal na presyo ng kuryente sa buong Southeast Asia. Kasi ang nasa first place po ay ang Singapore. Mahal naman po ang kuryente natin kasi unang-una, walang subsidy ng government. Tapos sa mga power plants po natin ay gumagamit ng imported na coal at mga fossil fuels. Meron din po mga nagsasabi na kaya hindi natin magaya yung ibang mga bansa na nakakapag-produce ng mga sarili nilang maaayos na sasakyan ay wala daw po kasing support ng government. Unlike daw po sa ibang bansa na suportado or pag-aari mismo ng government nila yung mga car manufacturers doon. Doon po sa mga sinabi kong car brands kanina katulad ng Perodua, Proton, Tata, Mahindra, Kia at Hyundai, lahat po yan ay mga privately owned car companies. Ang mga may-ari po niyan ay mga mayayaman na businessmen at conglomerates. Sa China, yung maraming car companies na pag-aari or suportado talaga ng government. Tulad na lang po nung tinatawag nila doon na Big Four, yung SAIC, yung FEW, Dongfang at saka Chang'an. Napakalalaki po ng mga planta niyan doon sa China na very efficient sa pagmamass produce ng mga sasakyan. Hindi po sila kinukulang sa pondo dahil suportado nga po ng government.
Kaya yan din po ang naging dahilan kung bakit nag-uumapaw sila doon sa stocks. Ang dami nilang unsold na mga units na kailangan nilang i-export at ibenta sa mga neighboring countries nila para ito mabawasan. Dito naman po sa atin ay malabo talagang isama sa agenda ng gobyerno yung pagmamass produce ng sasakyan. Masakit po talaga yung katotohanan na napaka-corrupt ng government natin na mas ginugusto pa na bumili tayo ng mga imported na mga train, bus, pati na yung mga modern jeep. Lahat ay inaangkat sa China. Kasi guys, dun sila mas kumikita. Then pag bibili naman tayo ng mga Japanese, American, Korean, or iba pang mga brands, ay nagiging mahal din sobra kasi mataas ang ipinapatong na tax ng government natin. Kaya dyan pa lang ay kumikita na sila. Bakit pa nila iisipin na sumugal at pumasok sa automotive industry na hindi naman nila kabisado? Meron naman po mga nagsasabi na ang Pilipinas daw kasi at ang World Bank ay nagkaroon ng kasunduan na pauutangin tayo ng World Bank. Kaya lang yung pera na ipauutang daw sa atin ay gagamitin lang natin sa agriculture at hindi daw natin pwedeng gamitin sa mga businesses na tulad ng automotive. So, ni-research ko po kung yan po ay may katotohanan at wala po kasi akong nakita na mayroong nga pong ganyang kasunduan. So, doon po sa mga nagsasabi na yan ay totoo, pwede nyo pong ilagay yung link sa comment section para pare-parehas nating matutunan. And then guys, ang last na dahilan kung bakit daw hindi tayo makagawa-gawa ng mga world-class na sasakyan ay bukod sa walang suporta ng gobyerno, tayo rin mismong mga kapwa Pilipino ay malamang na hindi sumuporta dyan. Kasi masyado na yung kapit natin dun sa mga foreign brands, katulad na lang sa mga gawa ng Hapon. Tapos masyado tayong mga pintasero. Try nyo pong mag-post ng gawa ng Francisco Motors o kaya yung Aurelio na sports car. Antayin nyo lang sa comment section at hindi mawawala ang mga Pilipino na mamimintas or maglalagay ng mga toxic comments. Although may katotohanan din naman na yung mga gawa natin dito ay hindi natin maikukumpara doon sa gawa ng ibang bansa, ay syempre dapat nahandyan pa rin yung respeto natin. Actually, ako nga bilib sa kanila Dahil kahit mahal ang materyales, walang suporta ng gobyerno at ng mga kapwa Pilipino, ay sumusubok sila na makapasok sa automotive industry. Which is hindi talaga madali. Alam nyo guys, bata pa lang po ako ay iniisip ko na yan kasi dito po sa amin, noon ay usong-uso yung mga nag-a-assemble ng PUJ, owner type jeep at saka yung mga AUV. Ang tanong ko noon ay bakit ba puro assemble ang ginagawa ng Pilipino? Wala tayong sariling maayos na factory ng sasakyan. Pero sabi ko noon sa sarili ko, siguro paglipas ng panahon ay magkakaroon din. At masasabayan din natin yung ibang mga bansa. Kaya lang guys, ngayon 50 years old na ako. Hindi pa rin yun nangyayari. At sa tingin ko, in the near future ay malabo pa rin yan na mangyari. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. Kung meron po kayong mga gustong idagdag, ay pwede nyo pong ilagay sa comment section. Huwag nyo na pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!